Ito mga kababayan mula sa Liwasang Bonifacio kung saan nagsalita nga po itong si Greco Belgica at Congressman Leandro Lebeste Ligarda. At nako mga kababayan, magugulat kayo rito sa kanilang sinasabi. At ito na nga, wag na nating pagtagalin pa. Pakinggan natin sila mga kababayan. Kung pag-uusapan natin ang donasyon sa kampanya at ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao, bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Silipin din natin ang Malacanang noong 2022. Si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng 624 at 68 milyon mula sa pribadong donor. At sino ang mga nag-donate? Si Secretary Anton Lagdameo na ngayon ay Special Assistant to the President. 247.32 million pesos. Ano siya ngayon? Espesyal na assistant ng Pangulo sa Malacanang Gabinete. Pangalawa, si Mel Robles nag-donate ng 30 milyong piso. Ngayon, siya ang General Manager ng PCSO. Ikatlo, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nag-donate ng 30 milyong piso sa partido. Ano siya ngayon? Kalihim ng Department of Agriculture. Tanong, bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno? Tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ginagawa ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. Ito po ang mukha ng hustisya sa ilalim ng administrasyong ito. Kapag kakampi, may proteksyon. Pag kritiko, hinahanapan ng butas para makasuhan ng plunder. Meron akong isang nais na ibahagi sa inyo. Maraming mga miyembro ng Kongreso at Senado ay nakatanggap ng mga campaign donations mula sa mga DPWH contractors na nagsagawa ng mga maanomalyang flood control projects. Literal na ang mga kampanya ng ibang mga nakaupo ngayon ay pinondohan ng flood control. Ngunit sila pa ang nagpapaimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Kasali na ang kanilang mga aligasyon sa mga katulad ni Senator Marcoleta dahil ayaw nila na sila ang imbestigahan. Dagdag ko rito, ito ay alam ng marami ng aking mga kasamahan sa Kongreso. Nung ako ay bagong halal na congressman, ang daming mga kontraktor
na lumapit sa akin para humingi ng kontrata sa DPWH. Pero akala ko ang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas. Ang lumalabas pala, at least sa aking probinsya, sa Batangas, hindi nagkakaroon ng tunay na competitive biddings ang DPWH. Dahil ang sinasabi nila, ang mga bidding sa DPWH ng Batangas ay biding-bidingan po lamang. At ang mga congressman ang pumipili ng mga nananalong mga bidders. At nagkakataon, ang mga nagbibigay ng mga malalaking campaign donations sa mga kongresista sa Batangas ay ang mga nananalo ng maraming mga kontrata sa DPWH.